tayo ng gamot. Good morning mga kasolo. Tingnan mo yung hindi ko pa napapalitan yung aking kortina. Christmas pa din dito sa bahay. Tapos yung DIY namin Christmas tree, hindi ko pa napapalitan. So, sa mga susunod na araw na kasi medyo na busy din tayo ngayon. Kaya, hindi pa ako nakakapag-ligpit na ginamit namin noong Christmas. So, ako lang dito mag-isa ngayon. Medyo nagpapatugtog tayo ng mga old song, mga kapanahunan natin. At saka ganito yung suot ko kasi ito talaga gusto kong mga suot. Ganito mga gusto kong suot. Malamig din. Malamig din ngayon kung kailan January. Tapos malamig na. So ito lagi, itong gamutan ko ay laging nandito sa lamisa kasi madalas pag hindi ko siya nakikita, hindi ko nag-iinom yung mga maintenance ko hanggang kung saan ako nakarating. Tapos medyo nahihilo ka na kasi hindi mo nainom yung maintenance mo, nalilimutan ko yung lagi. Kaya itong gamutan ko ay laging nandito sa lamisa para tuwing dadaan-daan ako dito ay nakikita ko siya. So, kayo naman mga kasolo, yung mga maintenance nyo, huwag nyo kinakalimutan kasi ang hirap. Inaano natin. Para magkarinigan tayo. Medyo malakas yung aking tsaka parang masarap din minsan naririnig mo yung music. Kasi nakakapag-relax ka. Yung mga iba mong problema ay nakakalimutan mo. Tapos parang masarap din pakinggan yung mga teenager ka, yung kabataan mo. Masarap din balikan yung mga music na natin nung araw. Kaya wala na pala akong vitamins. Ubus na yung vitamins ko. Mga kasolo, marami kasi akong iniinom na gamot. Pero lang naman to, mga tig once a day. Kaso lang, ginagawa ko, hindi ko siya miniminsan lang sa inom ng sa umaga. Hindi ginagawa ko, dinidivide ko siya. Thank you doon sa mga nanonood sa aking YouTube channel. At sana suportahan niyo din po yung mga vlog ni Mosen. Ina-upload ko rin naman yun sa YouTube channel ko kasi sa amin dalawa yan, yung aking YouTube channel. Ang Nanay Hilda TV. Nga pala, isang linggo na rin akong hindi nagpa-blood sugar kasi ganun ako pag minsan hindi ako ng blood sugar ko kasi minsan hindi naman siya, wala kang nararamdaman, ganun yun, di ba? Pag wala kang nararamdaman,
Hindi ka magba-blood sugar kasi alam mong okay lang yung sugar mo. Kahit dumaan yung ano, Christmas, yung bagong taon, hindi ko naman inabos yung katawan ko na kumain ng matatamis. Patikim-tikim lang pakunti-kunti, pero hindi talaga totally. Pag kumain ako ng matamis na, halimbawa kumain ako ng konting matamis, hindi naman ganun karami. Ang ginagawa ko, hindi ako kumakain ng kanin. Ganun ang ginagawa ko. Hindi talaga ako kumakain ng kanin. Kahit ano, hindi na ako kumakain. Pag nagugutom ako, halimbawa may gulay dyan, yun lang ang kinakain ko. Kaya, alam ko na hindi maano ang sugar ko ngayon. Kahit dumaan yung mga holiday season. Hindi mataas ang sugar ko kasi hindi ako kumain ng mga matatamis, kahit marami dyan, never talaga. Kasi lagi iniisip ko rin yung sarili ko. Ayaw ko rin naman maputulan ng paa. Gusto ko pa rin buo yung paa ko, di ba? Kaya ganon. Malamig din, malamig ngayon. Sa madaling araw, malamig. Kaya nasusuot ko yung mga damit kong mga ganito. Kahit saan ako magpunta, ganito talaga sinusuot ko. Nasusuot ko siya. Pag summer, hindi ko na naman siya masusuot. Pero pag tumungtong na talaga ang yung nasusuot mo na kasi malamig na, di ba? So, kwento-kwentuhan muna tayo kasi walang masyadong mamaya pala. May lakad ako kasi nabisi nga ako dahil nag-aayos ako ng mga ng mga requirements ko. O yung mga solo parents diyan. Mag-file na kayo ng natin. Para sa ID natin. Inaayos ko yung requirements ko. Pero ako naman kasi, na ako talaga, may ID na ako na solo parents. Kumbaga, yearly kasi yun. Yearly kasi nire-renew. So ako ngayon, magre-renew ako ng panibagong requirements. Pero same din naman, kung ano yung kumuha ka noon, ganun pa rin naman ang requirements ngayon. Parang ang medyo mahirap lang kasi ngayon yung sa BIR. Kasi yung BIR marami din hinihinging requirements para kumuha ka ng certificate na sa kanila. Mahirap din. Ang dami ding hinihinging requirements yun. Magtiyaga ka lang talaga. Kasi mas maganda rin kasi na kung solo parents ka, maganda rin kasi na rehistrado ka ng talaga na solo parents ka. Ako, minor pa kasi ang anak ko, kaya kailangan ko pa yun. Para at least kahit pa paano, mayroong tayong mga discount na nakukuha, may mga benepisyo tayo. Maraming benepisyo ang solo parents. Maraming benepisyo ang solo parents. Tapos, ang kagandahan pa, alam mo ko pag rehistrado ka ng solo parents, sila ang magbabayad ng PhilHealth mo. Pumunta ka sa PhilHealth, tapos i-apply mo siya ng indigency. Sila magbabayad ng solo parents, PhilHealth. So, maganda rin sa atin. Kagaya ko, ang dami ko kasi mga maintenance. Kumbaga, lagi din ako nasa doktor, nasa ospital, kaya lagi ko talagang inaayos yung mga yung ID ko sa solo parents kasi sayang din kasi
kumbaga, binibigyan ka na ng opportunity at pagkakataon ng gobyerno na, di ba? Kaya yung mga solo parents dyan, ayusin nyo na po yung requirements nyo para makapag-apply na kayo. Kaya medyo na-busy talaga ako. So, mamaya, last na lang yung aking pulutan. Tsaka, lahat ng ID ko kasi ngayon, nire-renew ko. Nire-renew. Para wala tayong, kung may mga nilalakad tayo ng mga importanteng mga papel, hindi hadlang yung ating yung paglalakad natin kasi kahit pa paano okay yung mga ID natin. Minsan kasi tinitingnan nila sa ID paso na rin yung ID mo. Ang dami nila, lalo na sa bangko, no? Sa bangko pa naman na question ka rin talaga nila. Pero okay lang yun, maganda rin yun kasi yun naman talaga ang yun naman talaga ang responsibilidad natin bilang Pilipino. Tsaka yung mga hindi nagre-rehistro dyan, magparehistro na. Malapit na naman ang putuhan. Putuhan na naman ang para tayo ay makikilala tayong Pilipino. Kumusta ang mga holiday season yung dumaan? Ngayon, nandito ako sa bahay mamaya. Alis ako mamaya. Kaya, hindi mo itong cellphone mo. Durog-durog na. Nagkarami siya. Paglahan na. Ang sarap pakinggan ng mga yung music na yung kapanahonan natin. Ako tuwang-tuwa kaya ako pag narinig ko. Parang masarap-sarap niyang pakinggan. Parang bumabalik ka sa noong panahon mo. Kaya pag may problema ka, parang makinig ka lang sa music na yung kapanahonan mo parang bumalik ka sa bumalik ka ng pagkabata mo. No? Nawawala yung problema mo. Ako ganyan ako pag minsan yung pag pinoproblema sa ngayon, tapos gusto mo munang mawaglit sa isip mo, ang ginagawa ko, nakikinig ako ng music. Yung mga music na yung kapanahonan ko nung bata pa ako, yung parang kinoconcentrate ko lang siya, tapos pumapasok yung mga nakaraan mo, parang ang saya-saya kasi yung kabataan mo, siyempre nung bata ka pa, wala kang ginawa, di maglaro ka lang, tapos kung ano yung mga kalukuhan na ginagawa mo, naalala mo yun, naiisip mo, kaya minsan masarap din balikan. Kaya ganyan ang ginagawa ko, nakikinig ako ng music. May speaker ako dito. Ayan may speaker ako. Pero bihira lang din. Kasi hindi naman ako yung mahilig talagang makinig ng music. Bihirang-bihira. Ngayon, kasi ako, 5:30 pa lang nag-exercise, nagsumba-sumba na ako dito. Para naman pagpawisan tayo, mabawasan yung mga cholesterol natin tsaka yung ating mga asukal sa katawan. So, pinagpawisan na talaga ako. Na ako dyan. Anong oras na ngayon? 8 na, alas 8 na ng umaga. So, 5:30. So, nakadalawang oras. Kalahati. Diba? Talagang pawis ako kanina.
Lagi, wala lang kung ano-ano lang yung mga sumba-sumba ko dito, mga sayaw-sayaw ko, o di ba? Hmm. Pinagpawisan na ako. Hmm. Saka ako, mamaya naman, papawisan ka ulit kasi maglilinis ka dyan. Mamaya na yon. Mamaya na ako maglilinis. Magluluto bago ako aalis. So, maano na rin. Kumbaga kahit papaano. Araw-araw ganyan ang ginagawa ko. Araw-araw. Tapos, umiinom ko lagi ng tubig. Baso ko. Pagkagising sa umaga, ang ginagawa ko, ito, ayan, ganyan, kalahati ng hindi mainit, kalahati ay mainit. So, yung kaya kong inumin, yung init, bago ang lahat, bago ako kumain, bago ako lahat, iinom muna ako ng mainit na tubig. Every morning yan, tuwing umaga, iinom talaga ako ng mainit na tubig. Napakaganda, kahit ako mataba, kahit ganito ang katawan ko, medyo healthy sa paningin nyo, pero maganda yung pakiramdam ko. Kasi tuwing umaga, umiinom talaga ako mainit na tubig bago ang lahat. Napakaganda po sa katawan natin yung sa umaga umiinom ka ng mainit. Tapos pagkatapos ko, yun nga po, kung ano-anong ginagawa ko dito, nagsusumba-sumba ako dito. So, pawis na pawis talaga ako. Kasi habang umiinom ka ng mainit na tubig, pinagpapawisan ka eh. Tapos sasabayan mo siya ng sayaw-sayaw mo dyan, kung ano-ano lang gagawin mo, at least pinagpawisan ka talaga. Tapos, bago ako kumakain ako talaga sa umaga din ng kanin. Kasi, madami ako. Yung iba kong gamot na inom ko na kanina, ito naman mamaya ko to iinumin kasi hindi ko nga sila, once a day lang naman akong iinom. Hindi ko nga sila pinagsasabay-sabay. Inaano ko lang sila ng oras, 2 oras, bago isa. Basta sa maghapon na yun, maiinom ko sila. Hindi ko sila pinagsasabay-sabay kasi marami po akong gamot na iniinom. So, huwag na natin pag-usapan kung ano-ano yun kasi talaga marami. Marami tayong maintenance. Kaya, sa ngayon talagang kalusugan natin ang ating priority. Tapos ako dito, lagi akong may tubig. Talagang inom ako ng tubig. Siguro sa maghapon nakakalima akong ganito, 5 o 6. 6 na ganito ako. Nakaka-6 akong ganito, baso. Mahigit pa. Kagaya ngayon, pangatlo ko na to eh. Kasi nakainom na ako. Mainit, isang ganito, sumunod. Ang pangatlo ko na to. Mas maganda na po yung tubig kaysa sa mga kung ano-anong iniinom natin. Kasi nung bata-bata pa tayo, masyado rin tayo umabuso sa ating katawan. Lahat ng masarap na pagkain kinain natin. Kaya ngayon, wala, inaani na rin natin. Dito kasi sa amin, sa harapan namin, nagpapagawa ng bahay. Kaya maraming mga nagagawa, medyo maingay. Kaya ginagawa ko, nahayaan ko lang yung aking sound para hindi tayo. Ako lang talaga dito. Mag-isa.
Ganyan lang din ang ating ganyan lang din yung ating sayaw-sayaw dito kasi alam mo kung bakit. Hindi ko rin masyadong magalaw yung aking mga paa. Dahil ako ay may diferensya sa mga paa, yung mga puto ko. Kaya yung aking mga paa ay dahan-dahan lang talaga siya. Hindi siya ganun ka, kumbaga, pag gumagalaw ako, ano lang. Tsaka pag naglalakad ako, pakunti-kunti lang talaga. Kasi, nga siya, yung may diferensya yung mga puto ko. Kagaya ngayon, kahit siya masakit, pero pinipilit ko siyang gumalaw kasi hindi naman po okay, masakit ang ating mga puto, may sakit tayo sa ganun, huwag na natin igalaw. Hindi, kailangan natin igalaw kasi malulungkot tayo lalo. Ako, ginagalaw ko siya kahit hirap na hirap ako. Sobra. Alam nyo, pag sumungko yung sakit ng paa ko, umiiyak ako kasi sobrang kirot niya. Napakasakit po niya talaga. Hindi yung tuhod ang sumasakit sa akin. Yung buong paa, yung paa ko, ganun. Minsan itong ganito ko sumasakit yan. Yan. Lahat ng mga buto ko, may problema po kasi ako sa buto. Yan. Kahit dulo ng mga daliri ko makikirot, pero tinitiis ko yan. Iniiyak ko na lang yung sakit. Hindi rin ako inom ng gamot kasi natatakot din ako. Pero sabi ng doktor ko, may binigay siya sa akin gamot na para sa kirot na hindi naman daw maapektuhan yung ating kidney. Pero hindi. Talaga, nag-iingat ako. Kahit sobrang sakit niya talaga, hanggat kaya ko talagang tiisin, tinitiis ko yun, hindi ako umiinom ng gamot. Hindi ako umiinom ng para sa kirot. Tinitiis ko talaga siya. Pero kung talagang sobra na talaga yung sakit, umiinom na rin ako. Kasi wala na talaga. Minsan, alam niyo ba, naranasan ko kaya, hindi kaya ako makakatulog. Magdamag kaya. Pero, tinitiis ko talaga siya. Huwag lang ako uminom ng gamot. Kasi, yun nga din, iniisip ko rin kasi pag inom ako ng gamot, baka yung aking mga, alam mo na, yung mga kidney, natin, baka maapektuhan. Kaya hindi rin ako umiinom masyado. Kaya minsan nararanasan ko, kaya hindi ako natutulog. Hindi ako nakakatulog talaga. Kaya minsan, ganyan ang ginagawa ko. Nag-music ako. Tapos, alam mo ba, ang kirot-kirot ultimo, dulo ng mga daliri ko sa paa, ang kirot niya. Minsan nga, itong mga kamay ko, hindi ko yan ka. Pag kumirot yan, hanggang dito, yan, ang kirot-kirot niyan. Pati likod ko, yung likod ko, yan. Basta lahat ng buto ko, masakit. Yung last time na-admit ako, na na-confine ako, hindi ko na kaya, hindi ko naya. Talagang buong katawan, nanginig na ako sa sobrang sakit. Pero ayaw ko nang pag-usapan natin yan kasi ang dami talaga. Masaya na lang. Yung music ko, yung mga music. Ganyan lang po masaya. Minsan, alam nyo, pag nagpapapawis ako dito, ang ginagawa ko, pag kumikirot yung mga paa ko, nakaupo lang ako. Ganyan ako mag-ganyan. Ganyan lang ako mag-ganyan. Ganyan ako ng ganyan. Pero kung tataka ka naman, ang lusog-lusog ko. Pero minsan, once a day lang ako kumain ng kanin. Talagang sadyang kasi
yung mga buto ko daw ay malalaki. Kaya ano ako, malaking bulas ng aking katawan. Malaking babae talaga. Maganda sa pakiramdam. Kasi pag nasa bahay kayo, ganun ang gagawin nyo, mag-therapy kayo ng tubig. Kasi pag nasa labas naman tayo, hindi naman tayo pwedeng uminom ng tubig kasi siyempre CCR ka ng CCR. So dito, pag nasa bahay kayo, ugaliin yung ganito kayo tubig. Sa totoo lang talagang malaking bagay sa akin ito. Kasi ilang bisis ko na, sa dami ng gamot na iniinom ko, alam niyo po, sa dami ng gamot na iniinom ko, akala ko yung kidney ko wala. Lagi ako nagpapa general check up. Nagpapa-ultrasound ako ng aking whole abdomen. Yung kidney ko, laging sinasabi ng doktor ko, napakalinis ng kidney ko. Kasi inaalagaan ko talaga. Tapos, malaki ang bagay, ang inom ko ng tubig. Kasi siyempre, pag umiinom ka ng inom ng tubig, iniihi mo ng iniihi. Umiihi ka ng umiihi. Tapos, sa umaga, bago ang lahat, iinom muna kayo nito. Nakakatanggal po ng kidney stone. Ang maligam-gam na tubig sa umaga, na huwag kayong iinom ng kahit ano. Ito muna mainit na tubig. Napakaganda po sa katawan. Kasi base din naman sa mga ultrasound ko, sa mga napakaganda po ng resulta ng kidney ko lagi. Malinis, po yung mga resulta. May mga sakit lang po ako na iba, pero pagdating po sa loob ng mga bituka ko, sa mga malinis po. Kasi mahilig po ako uminom na mainit na tubig. Minsan kahit na tanghali or pag umiinom pa rin po ako mainit na tubig. Hindi ako umiinom ng tubig na malamig. Malaking bagay po yun. Yung hindi kayo, yung tama lang, yung normal na tubig lang. Hindi malamig. Kasi lang siyempre yung ibang mga tao, gusto nila talaga malamig din. Okay lang naman po yun sa inyo. Pero, para sa akin kasi, base sa sa katawan ko, malaki po yung inom ka lang ng tubig, yung normal lang na tubig. Hindi malamig, hindi normal na. Masarap po sa pakiramdam sa katawan. Kahit medyo mataba-taba tayo. Sige po. Bye-bye po. Thank you sa mga kasulo. Thank you po. Ako'y unti-untiin ko nang ligpitin yung aking DIY na Christmas decor. Thank you po. Thank you for watching. Bye.